Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Matapos masupalpal sa hearing, abante nilampaso ni Joey. Talaga naman. Kung makikita nyo naman kung gaano kabigat yung mga binibitawang bara ni Miss Joey. Oo, kaya nga sabi ni Tubante, hindi kita ididemanda, huwag kang mag-alala, ha? Bakit? Oo, kasi si Miss Joey ay maghahain ng reklamo ng libel. Kanino? Yung taga Surigao. Naku po. Paano yan? Pag wala na kayong posisyon, lalong-lalo na kayo, yung mga bakulaw dyan sa kamara na nagkampi-kampihan. Tapos na ho ang karir nyo dyan. Hindi na ho kayo congressman. Sa Maynila ho, wala kayong bilang, wala kayong boto. Nangunguna ngayon si Nieto at yung mga si Nieto kasi kalaban ni Chihuahua yan eh. Ito, kung di ako nagkakamali, kalaban nito kalimutan ko na. Basta alamin na lang natin ha. Pero siyempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, likes and share, samahan mo ng subscribe at i-bell all mo na. Kaya kanina umaga, hindi na naman tayo binigyan hindi naman nirecommend yung video natin eh. Anak ng pabling eto, simulan na natin to. Kasi hinahanap, paliwanag lang natin dito ha. Nagtatanong yung mga subscriber ko, wala daw ba akong upload? Sabi ko, kalkalin nyo na si YouTube. Meron po tayo everyday. Pag ako nga sinipag-sipag, dadagdagan ko, nagagawin ko na 10 yung upload para makita nyo yung everyday kong upload eh. Ang problema kasi mga kasama, hindi nyo kagad nila like at share eh. I-like at share nyo para mas maganda yung algorithm. Ito na, simulan natin to. Isa sa mga kumumpleto sa legal team ni former President Rodrigo Duterte para idepensa siya sa ICC, tiyak raw na magigimbal ang taong bayan dahil malalaman raw nila kung gaano kagaling ang nasabing international lawyer. Magaling yan. Ito ang kinumpirma ng international scholar na si Sasrogando Sasot sa kanyang live video sa isang social media app. Kung saan tiniyak nito na mahihirapan raw ang ilan sa mga kakalaban kay former President Rodrigo Duterte, lalo't napapalibutan raw ito ng mga magagaling at renowned lawyer internationally. Sa kanyang naging live Facebook video, kinumpirma ni Sasrogando Sasot na si Attorney Dove Jacobs ang kumumpleto sa legal team ng former President Rodrigo Duterte na siya palang professor ni Sasrogando Sasot sa 4 nitong subject sa international law na pinag-aralan niya sa Leiden University College sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Sas, bukod sa international at Israeli-British lawyer na si Attorney Kaufman, dagdag sa legal counsel ni former President Rodrigo Duterte ang international renowned lawyer na si Attorney Dove Jacobs, kung saan ang expertise ito ay ang global justice, statehood and sovereignty, jurisprudence, and advocacy and litigation. Tila tiyak raw ang paglaya ng former president na si Rodrigo Duterte kung maididepensa ng tama ng kanyang mga legal counsel ang lahat ng kanilang mga bala laban sa mga alleged accusation sa dating Pangulo ng Pilipinas patungkol sa demonay extrajudicial killing noong kanyang panahon. Naniniwala si Sasrogando. Ito na lang ha, para hindi tayo malito. Ako sumakay ng taxi kanina. Nagkwento yung driver. Sabi niya, Kuya, bakit ganito? Bakit ganito ang Pilipinas? Nagreklamo ang taxi driver. Imbis daw naging maganda, dahil daw gusto nung namumuno ngayon, gusto niya i-continue yung ginawa ni Tatay Duterte, mas lalo daw nagkalintik-lintik ang Pilipinas. Sinungaling daw pala yung nakaupo ngayon. Hindi naman pala continuity ang gusto, kundi pandarambong. Naikwento niya rin, yung kagandahan na ginawa ng Tatay Digong. Yung safe. Nagdadrive siya ng taxi o Grab o Uber.
Noon daw panahon ni Tatay Digong, kahit abutin daw siya ng alas 12 hanggang madaling araw, safe na safe siya. Ngayon daw alas 7, takot na siya. Kasi nagsisibali ka naman daw ang mga durobo sa lansangan. O, kita nyo nga yun. At saka ngayon daw, easy ka dyan, boy! noong panahon daw ni Tatay Digong, nawala daw yung mga candy. Ngayon, nagbalik ka na naman daw yung candy. Nakakatakot daw kasi yung mga gumagamit ng candy, wala na hong kinakatakutan, maski lespo. Yan ang sabi niya. Sasot na magiging matibay ang laban ng dating Pangulo para sa kanyang agarang paglaya, lalo't mga dekalibreng abogado ang napunta sa kanya at pinili mismo ng kanyang lead counsel na si Attorney Kaufman na mapasama ang international French lawyer na si Attorney Dov Jacobs. Panoorin ang full video kung saan isiniwalat ni Sasrogando Sasot ang mga makapanindig balahibong defense team ni former President Rodrigo Duterte kung saan magbibigay ng pag-asa sa taong bayan na sa tulong ng mga veteranong abogado at international lawyer na ito, mukhang mas mapapadali raw ang paglaya ng dating Pangulo, lalo't puro expert ang kinuha niya katulad ni Attorney Kaufman at Attorney Dov Jacobs. Narito't panoorin ang full video. Uwian na. Tapusin lang natin to, ha. Mag-interact ka na ang lang. galing ng attorney na Dito, yan, ha. makakauwi Marami tayo siyang, sa murang halaga. naipapanalong kaso. Makakapili Saka pa sa mamaya, drivers nila. saglit lang yan. Biyahin Kapag, patas ang nagsalita presyo, lang yan, i-download ipauwi na. si Tatay Digong, eh. Mahaba-haba ata yung ads natin, ha. Comment section ko about the new law, Yan, ha. Pakinggan additional natin. lawyer of PRRD sa ICC. And ang ano niya is si Dov Jacobs, no? Dov Jacobs Dov ay Jacobs. isa po itong international criminal lawyer, and he's French, and I was excited because isa ako sa mga former students ni Dov Jacobs sa Ay, Leiden ganun! Eh, lagot na. Alam na ito. Talagang magaling ito si Dov Jacobs. O, kita mo, si Sas, magaling niya, matalino. Siyempre, sasabihin niya, di ba? O, yari na ang kaso. Umuwi na kayo, yung mga witnesses na, sinasama dyan ni, yung babae makapal ang mukha, at saka yung ngipin magkahiwalay. O, kilala niyo ba yon? Ako kasi hindi ko kilala, eh. Kilala niyo yon? Yung star anise daw siya. Sila daw yung mga witnesses, Abu. Tuloy niyo kung ano yun. Abu. University. Gaga. Sabi ko nga sa inyo, nag-aaral ako dyan mismo sa The Hague, sa Leiden University, but the Leiden University that is in The Hague. And it's Leiden University College, The Hague. Now, why am I excited? Because ngayon, may masasabi na ako kung ano masasabi ko dun sa lawyer. Kasi yung isang lawyer ni PRRD, I don't know him, I haven't met him, I've only read his CV. Pero ito, sa mga ito talaga, masasabi ko na talaga, and I can say something about Dov Jacobs. Kasi nga, dati akong student ni Dov Jacobs. Very good, very good. So, ano masasabi ko dito kay Dov Jacobs? Okay, as a former, as one of his subjects, ano ba mga, ang mga na-take ko na subjects. So, as sa aking page, na hindi alam ang aking background, pero yung iba na sa dito. Nawawala yung kay Mrs. Pero naipapahiwatig niya, naisabi niya na magaling itong si Dov Jacobs, si Attorney Dov Jacobs. Mapunta na naman tayo dito. So, palpal kay. Kaya, wala ka nang masay kay Miss Joby. Hindi mo kinaya yung tapang ni Miss Joby. O kung dati napaiyak mo, yung katabi, si Miss Crescent, ngayon, ito si Miss Joby, ikaw ang paiiyakin yan. Hindi mo kaya. Di ba? Ano nangyari? Sabi mo mga, hindi kita kakasuhan. Ganun lang. Kasi kumita na eh.
Kumita na ho. Kada hearing. Ganun lang sila. Eto, pakinggan nyo mga kasama ha, kung ano yung banat nito. At sinalag-salag. At binigyan din ni Miss Joey ha, kung ano yung mga gusto niya sabihin dito. Kung ayaw mong mapuna ng mga Pilipino, gumawa ka ng tama bilang isang politiko. Tama! Tila nakaharap. Kasi, nagbida-bidahan kayo sa kamera. Akala mo matutuwa sa'yo ang sambayan ng Pilipino. Hindi ho! Nagkakamali kayo. Asar na asar ho sa inyo ang milyon-milyon tao. Unang-una, sa Tuwadcom. Pangalawa, iyan sa Traycom. Pangatlo, yung mga hearing nyo, kila Alice Guho, ano nangyari sa kaso? Wala na. Yung iba na-dismiss pa. Kasi ang target nyo lang, meron lang kayong target na pabagsakin tao. Na-target nyo yung Pampanga Mayor. Sino ngayon pinalit nyo Mayor? Sino nag-utos niyan? Di ba yung kakilala mo taga Pampanga rin? Na miyembro nyo. Di ba? Ngayon, tinarget nyo si BP Sara. Hindi nyo kinaya si BP Sara. Sa inyo nagbabalikan. Tinarget nyo si Tatay Digong. Hindi rin kayo makasagot doon sa pag-aakusa nyo kay Tatay Digong. Ang sinabi mo, pastor ako. Di ba? Ano sabi mo? Ano nagsasalita na si Tatay Digong? Nakalimutan ko na tuloy. Eto naman, mas maganda sila magsagutan dito. Pero kayo na ho ang bahalang humusga kung sino ang pinakamagandang boses at pinakamagandang paliwanag at pinakamagaling nasagot dito. Dito ang boto ko sa babae. Hindi sa katawang. Ng araw ba talaga ng katapat ang Manila representative na si Benny Abante sa katauhan ng social media vlogger na si Joey De Harap ng katapat. matapos siyang sagutin ito ng harap-harapan sa nagdaang Tri-Committee kung saan pinalagan ng nasabing vlogger ang kongresista ng Maynila. Sa nasabing public hearing, sinupalpal ni Joey De ang nasabing kongresista ng 6th District of Manila nang pagtulungan ang mga kapwa DDS vlogger nito noong mga nagdaang hearing. Pinatunay ni Joey na hindi porket nasa kapangyarihan ay tama ng api-apihin ang kanilang nasasakupan. Hindi raw mali na magkritiko o punahin ang mga nasa gobyerno lalo't hindi na raw tama. Sino nagsabi? Ang mali, sabi ni Banat Bay, banatan. Ang tama, pasalamatan. Tama ba? Oo. Ang mali, dapat kinikritiko. Hindi, bakit sasabihin mo hindi dapat kritiko? Sino ka? Ngayon, sasabihin mo ngayon, ang gagaling nyo. Sinusuka nga kayo ng taong bayan eh. Nakasabit lang kayo sa lulong. Dahil hindi kayo yung ginagamit niya, pangsangkalan. Pero sabi naman, bayad naman daw. Ayun ang sabi na Aling Ledesma, ang ginagawa ng mga ito. Harap-harapang sinabi ni Joey kay Benny Abante na hindi niya gusto ang naging performance nito lalo't kasabi siya ng 19th Congress. Ang di umanay tinuturing na most corrupt Congress sa history ng Pilipinas. This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. Magduduruman raw ang nasabing representative ng Maynila. Hindi niya raw maialis ang katotohanang napahiya siya sa harap ng publiko nang sagutin siya ng tila nilalait raw nitong vlogger noong mga nagdaang hearing. Sa kanilang naging pahayag, tila isa raw ito sa mga pagpapatunay na kahit pa isa sa mga politiko ang nagpa-power tripping sa isang tao, hanggat nagsasabi ka ng totoo, hindi ka raw dapat matakot. Ang isa pa sa mga shocking revelation dito na hindi raw inilabas ng mainstream media ay ang tila pag-atras ni Abante nang malamang sinampahan ang patong-patong na libel case ni Joey De at iba pang DDS vlogger. Ang kapwa Tricom member nito na si Ace Barbers nang akusahan silang narco at pogo-funded vloggers. Nako po. Abante! Yari na po. Wala na sa termino.
tapos haharapin mo yung patong-patong na kaso, tapos wala ka ng kakampi sa kamera, nagwatak-watak na sila, tapos uupo pa si BP Sara, 10 ng mga senador, at yung mga panaw party list mananalo pa, naku, yari ka, taga-Surigao. Yari na yung lahat ng bumira sa mga vlogger. Naku po, sino-sino kaya ito? Abangan natin sa susunod na kabanata, ha? Tila nagmistulang nagmakaawa raw kay Joey De Vere na huwag rin siyang idamay sa kasong isinampa nito sa kapwa miyembro ng House of Representatives. Eto na. Panoorin ang Pisa full na video. sila. Pero ikaw, you are not important to me. Ano naman? Oo. Thank you, Mr. Chair. Ikaw ba, importante ka ba sa amin? Ito lang sasabihin namin, lalo na taga Maynila at sambayan ng Pilipinas. Hindi ka importante, hoy. Oo, wala kang ambag. Wala ka pang naambag na maganda. Lahat kapangitan. Lalong-lalo na yung pag-contempt nyo sa mga resource person. Resource person ho yan. Resource person, tandaan nyo. Pero ano ginawa nyo? Pinagko-contempt nyo. Pinagtulong-tulungan nyo. Abangan nyo yung wait, there's more. Kaya, huwag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Pag demanda ka, idemanda mo si Miss Joey. Kasi sasagutin naman ni Miss Joey yan eh. Oo. Ang siste dito, ano kasi ang pandidemanda mo? Yung sinabihan ng go-go? Alam mo ba ang ibig sabihin ng go-go? Sa malalim na salita, lalo na sa mga university? Ang go-go ay at gay-gay, gawga. Ang go-go sa salitang lalaki, yan yung bobo. Bobo o walang laman. Kumbaga, ob, 80-80. Go-go. Alamin mo. Kasi, kung nasasaktan ka sa salitang go-go, dapat hindi ka na tumakbo dyan. Oo. Halos lahat, hindi lang napapakita, halos lahat ng mga tao, pag ayaw nila sa isang politikong walang silbi, at hindi nakikitaan ng maganda, ang tawag namin dyan ay go-go. Minsan pa nga, minumura eh. Yang go-go lang, nagbalat sibuyas na kayo. Aba. Tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, I'm natural. expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? Tawanan mo, Miss Crisette. Nakakatawa ka kasi. Oo. Atras. Wag mo na kaming paglilinlangin, ha? Wag mo na kaming paikutin sa mga binibitawan mong bara dyan. Hindi lulusot dyan. Oo. Mag-survey kayo, kasama mo si Miss Joey. Mas papaboran pa nila si Miss Joey kaysa sa'yo. Oo. Pustahan tayo. Mas pabor ang mga tao, ang milyon-milyon tao kay Miss Joey. Sabihin natin, vlogger lang siya. Ikaw isang representative ng Maynila. Punta tayo Maynila. Baka mamaya mag-survey sila, bas maniwala pa sila kay Miss Joey kaysa sa'yo. Hating me. Hindi pwede sabihin mo sa akin na you love me. Is that a person that you said that you love me? I love you and because of that, isasampal ko ito sa'yo. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word, Mr. Chair. If you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, court. don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you... Kasi tama naman eh. Tama naman sinasabi ni Miss Joey and Joey. Freedom of expression. Kahit anong sabihin mo sa isang opisyalis ng bansa, wala yung magagawa. Kahit pagmumurahin mo yan, wag mo lang sasaktan. Freedom of expression yan eh. Ano pa yung ginawa sa rules of Supreme Court? Diba? Pwede ka magsalita. Ihayag mo kung ano yung sasabihin mo. Tingnan mo yung mga nagrarally. Yung mga kaliwa kanan. Nagsasalita sila, nagmumura sila. O ikaw, di ba? Nasaktan ka. Tinamaan ka. Baka naman totoo kasi. Kung hindi totoo, bakit ka masasaktan? Di ba? Ganun lang kasimple yun.
court, matatalo ka eh. Bakit? Pero hindi. Anong kaso? Sige nga. Anong kaso ang ibibigay mo kay Miss Joey? Ha? Ginagaw-go ka lang? At sasampalin ka? Meron na bang pangyayaring nasampal ka? Yun, meron yun. Kung halimbawa sinampal ka, physical injury, pwede mo siyang kasuhan. Pero sa matatalo, malabo yun, boss, amo, manager. Oo, nakakatawa. Ha? Baka ikaw ang matatalo at mapapahiya. Dito pa lang sa talasan ng pag-iisip at utak, yung pananalita ni Miss Joey, yung karakas mo parang negative 5 ka pa eh. Oo, hindi mo aabutin yung talino at angas ng boses ni Miss Joey. Sa totoo lang Oo, isipin mo yung haba ng salita at may bara ang dila. Oo, aalamin mo kung ano yung talento mo sa talento niya. Malabo ang panghinatnan kung talasan ng isip ang labanan. O, gawin mo kung kaya mo. 'Di ba? Kaya eto ngayon, bibigay sa iyo ng bara ni Miss Joey. Nako, kulelat ka hanggang dulo. Yun lang Diretso. Kayo po mga vlogger natin, do you agree with what Miss Joey Cruz said? I agree. A bit forgiving on those. I agree. Kasi it's a part of freedom of expression. Sinabi niya lang naman. 'Di ba? Kung ano yung gusto niya sabihin, nasaktan ka? Ibig sabihin, tinamaan ka kung nasaktan ka. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Kawawa ang tao at naiipit. Kayo nga mas kawawa nga yung ginawa niyo doon sa mga resource person niyo na i-contempt niyo Yun ang nakakaawa. Minsan nagpasko pa at nagbagong taon pa sa house. Hindi nyo inisip, resource person lang yun. Pero diniin nyo. Dahil sa kagustuhan nyo, nagkampi-kampihan kayo na ibagsak ang mga Duterte. Ngayon, lumalabas ang tunay na kulay. Ang tunay at totoo. Wala na kayo. Lalo na ito, dito kayo madidismaya. Oo. Ito ay suya na pes, Bakit? Nagpanggap lang pala ito, sumanib-sanib kuno sa mga DDS, Nagbablog siya sa mga DDS. Yung pala, pakawala alam pala ito ng mga nakakuha ng impormasyon. At nung hindi na kumita, sabi doon sa vlog, nangihingi pala ito ng dollar. Padala-padala ng dollar. Yun lang pala ang racket nito. Ngayon, may kumuha, magkano? Hindi natin alam kung magkano kasi dati may nag-o-offer din wag na natin palakihin Pero ito, ibigay na natin ang balita para dito. Maniwala kayo, isurvey natin. Ano yung mga bara niya? Ano yung mga banat niya kay Tatay Digong? Ano yung mga banat niya kay Bonget dati? Sa lawahan. Namangka sa 2 kalye. Kaso nga lang, nag-iyak-iyakan. Babalik na raw siya sa lupang sinilangan. Naku po. Diyos mio marimar. Kung kayo ay nanonood ng mga dating vlog nito, kaya hindi ako napabilib nito Noong sa Liwasang Bonifacio nagsasalita, naghahanap ng GCash. Wow. Tila hindi magandang ideya ang biglang pagsulpot ng dating DDS at ngayon naging Marcos loyalist na si Vicente Cunanan, aka Pebbles Talaquera, dahil siya na rin ang naging daan upang may pangalan pa lang, patok na. Bas ang pulveron video di umano ni BBM sa House of Representatives pa mismo. Kaya nga ba siya lumabas? Dahil sa in-apply na asylum ni Attorney Harry Roque sa Netherlands at si Pebbles Talaquera. Idiniin si Attorney Harry Roque patungkol sa pulveron video na di umano ay galing ito kay Attorney Harry Roque. Pero ipinost naman ni Maharlika ang post na ito mismo ni Vicente Cunanan aka Pebbles Talaquera. Ang post niya patungkol sa pulveron video ni BBM. Abay siya mismo nag-post din pala. Basahin natin. Diyos ko, mahiya ka naman. Ikaw na mismo ang bumaba sa pwesto ni Nok. Nakikita nyo? Wait lang tutuloy natin yan. Kumo ang kaninong patama yan? Alamin natin. Taong bayan, ano pang hinihintay ninyo?
kung ayaw magpa-drug test sa buhok kasi makikita na tayo na, mga ensaymada sagot. Yung mga nagsabi ng sinungaling si Maharlika, huyo kayo ngayon. Ensaymada. Biglang kumalabog ang mga dibdib ninyo, no? At makikita sa post ni Pebbles Talaquera na ito yung kanyang post noong July 22, 2024. Ayon pa kay Maharlika, hindi totoong mga DDS lang ang nag-post ng polvoronic singhot ni Ngagva noong July 22, 2024, araw ng SONA at premiere night ng Polvoron video. Mr. Vicente Cunanan, resibo, at ang resback ni Attorney Harry Roque. On the TRICOM hearing, the sudden appearance of Pebbles Talaquera does not come as a surprise. Duterte allied vloggers know the pain and sacrifices they have to go through under the Marcos Jr. administration. Political vloggers and influencers identified with the Duterte administration have become target of the political witch hunt of the current government. I fully understand the decision of Ms. Pebbles to choose the more convenient path. The affidavit and testimony of Ms. Pebbles during the House of Representatives TRICOM hearing, however, are an entirely different matter. They are fraught with falsehoods and hearsays. Una, wala si Maharlika sa Vancouver, Canada, at hindi roon unang lumabas ang Polvoron video. Tulad ng sinabi ni Ms. Pebbles, ang mga kababayan natin sa Los Angeles sa Amerika ang unang nakapanood nito. Ayon na mismo sa dating Marcos Defender vlogger na si Maharlika. Pangalawa, hindi rin totoo ang sinabi ni Ms. Pebbles na kaya kong magpabagsak ng gobyerno. Nasa kamay ng mamamayang Pilipino ang kapalaran ni PBBM, hindi sa isang Harry Roque. Pangatlo, opinyon at paniniwala ni Ms. Pebbles na ako ang orihinal na pinagbola ng Polvoron video at ako ang nagpakalat nito. Ibang opinyon sa katotohanan. Walang saysay ang affidavit. The affidavit does not mean anything. Ang totoo, taong 2022 pa ay usap-usapan na sa vlog ni Maharlika ang Polvoron video. Hindi po ako malapit kay PBBM para pagkatiwalaan kumuha ng video. Kung ang bisyo niya, di umano, ay gumamit ng pinagbabawal na gamot, food trip naman sa akin. Isa lang ang sigurado, kadyaming ni Marcos Jr. ang kumuha at source ng video. At Nako po, meron talaga. Hawak-hawak nila. At napatunayan na yan, napa-examine na ho yan. Kaso nga lang, syempre, deniable pa talaga. Wala tayong magagawa dyan. Pero, dito sa pag-uusap dito sa, anong pangalan nito? Ang hirap bigkasin dahil malayong-malayo yung mukha sa sa pangalan. Ibang klase yung pes lalo, no? Kaya ako, minsan hindi ako naniniwala sa mga ganyang mga ganyang arangkada ng mga bulager. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi niyan. Meron pa dyan yung isa pakiwari natin, maraming tumatangkilik dun DDS vlogger din siya kuno. Pero hindi ho ako naniniwala. Kasi magka isang kulay lang yan. Magka isang kulay lang. Kaya, ito lang ang payo ko sa mga ating kababayan. Pag ho ang mga vlogger ay naglalabas ng cellphone number, GCash number, maglubay-lubay na ho kayo. Hindi naman sa pasensya na ho dun sa mga tatamaan. Pag tinamaan kayo, alam nyo na yun. Pasensya na ho pasintabi ho Pero kasi, yung iba kasi talagang may ganun, no? May pasasalamat sa ganun. Pero, maraming way naman Maraming way na talaga kung gusto mo yung tao, papasalamat ka. Maraming way. Pero kung yung arangkada, naka-plug yung nasa inyo naman yun. Dahil ito dati, habang nagla-live yan, meron niyang pahaging. May pahaging yan. Pero ngayon, hindi ko na siya pinapanood talaga dahil, nag-away nga yan
Yung isang vlogger na nababanggit ko, hindi ko bibigyan ng pangalan na nag-away sila. Oo, yung pag-aaway nila, siguro, away-awayan lang yun, pero bati sila. Ganun lang kasimple ha. Kaya abang-abang tayo sa mga upload ha. Daily upload natin ha. Abang-abang tayo. Hanggang sa muli ha. Bye-bye!